Pag-usapan natin ngayon ng mas malawak pa kung ano nga ba ang rapture at bakit nga ba masasabi natin na ito ay biblikal. Maraming mga Kristiyano ngayon at kasama na po ako doon ang naniniwala na pwede na pong mag-rapture anytime sa panahon natin ngayon. Kasi naniniwala po tayo, sinabi po ng Biblia, na ang rapture ito po ay biglaan. Na sa isang kisap mata, bigla na lang mawawala yung mga tao. Ang nakakalungkot lang po na katotohanan dito sa rapture, hindi po lahat ng Kristiyano o hindi po lahat ng mananampalataya ay naniniwala sa rapture. Pero muli mga kapatid, naniniwala ka man sa rapture o hindi, naniniwala ka man sa second coming o hindi, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kayo po ay merong kaligtasan. Kasi mga kapatid, naniniwala ka man sa rapture o hindi, ang pinakamahalaga po kasi sa buhay natin ay yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. So kung hindi ka naniniwala sa rapture, so nirerespeto ko po yun. At di natin sinasabi na pag ikaw ay hindi naniwala sa rapture, may impyerno ka o mapapahama ka. Wala pong katotohanan doon mga kapatid. So yung rapture, hindi po ito pumapatungkol sa ligtas ka ba or hindi kung maniniwala ka sa rapture. Ang rapture, ito po ay isang paniniwala ng mga Kristiyano na kapag nangyari po ito, kukunin po tayo ng ating Panginoong Jesucristo sabay-sabay at hindi po natin mararanasan ang kamatayan. Opo mga kapatid, kapag nag-rapture, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Kasi nga, ang sabi po ng Biblia, sa isang kisap mata, bigla tayong kukunin ng Panginoon at mababago po tayong lahat. Kaya nga nasasabi po natin na pag-asa po talaga yung rapture. Kasi nga, yung kamatayan, talagang i-skip po natin yan. Mawawala na po yan sa eksena, hindi na po natin mararanasan yan. Diretso na po agad tayo sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po tayo, mga mananampalataya. Actually, may nangyari na pong ganyan sa Bible. Hindi man po binanggit na rapture yon, pero meron pong dalawang tao sa Bible na nakaranas po ng rapture. O ibig sabihin, hindi po sila nakaranas ng kamatayan. Kinuha na lamang po sila bigla ng ating Panginoong Diyos. Ang una po dyan mga kapatid ay si Enoch. Nakita naman po natin, ayon po sa Biblia, siya po ay naglakad kasama yung Panginoon, sumunod siya sa kalooban ng Panginoon, at pagkatapos bigla na lamang po siyang nawala. Kinuha po siya ng ating Diyos. So hindi niya po naranasan yung kamatayan, ayon po sa Biblia. At ganoon din po si Elijah. Makikita po natin dito na hindi rin siya nakaranas ng kamatayan. Direkta na po agad siya sa langit sa pamamagitan po ng apoy. So nakita po natin dito mga kapatid na posible pala yon na hindi mararanasan ng isang tao yung kamatayan. At sa panahon po natin ngayon, lalo na po naniniwala tayo babalik na yung Panginoong Jesucristo, pwede rin po nating maranasan yan. Na tayong lahat ng mga mananampalataya, hindi tayo makakaranas ng kamatayan dahil po sa pamamagitan ng rapture. Kukunin po tayo ng Panginoon. Kasi sa isang kisap mata, bigla po mababago yung ating mga katawan. Magiging glorified body na po tayo kapag nag-rapture. Ibig sabihin, yung dating katawang panglupa na nabubulok, nagkakasakit, namamatay, biglang mababago po yan. Magiging immortal po yan. Sa isang kisap mata, sabi po ng Biblia, tayo pong lahat ay mababago. Nagkakaroon po tayo ng glorified body tulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. Magiging perfecto na po, wala nang kasalanan, kumpleto na po yung lahat. Basahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ang sabi po dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Verse 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yun po mga kapatid yung rapture. Kung babasahin po natin, ang sabi, kukunin daw po tayo, aagawin daw po tayo. Yun po yung ibig sabihin ng rapture. To seize o kaya man to snatch. No, yun po yung ibig sabihin ng rapture. So sa isang kisap mata, tayo pong lahat ay bigla na lang pong mawawala at kukunin ng Panginoon. Mababago yung katawan natin at makakasama na po natin siya magpakailanman. Ang gagawin niya po, iiwas niya po tayo sa matinding kapighatian na mararanasan po ng mundo na ito, sa matinding judgment ng Panginoon sa mundo na ito. At yun nga po, ang sabi, magtitipon-tipon tayo sa alapaap at makakasama po natin siya magpakailanman. Yun po yung pag-asa para po sa ating lahat ng mga mananampalataya. Yun nga lang po mga kapatid, ang alam po natin kapag nag-rapture, may mapupunta sa langit at meron pong maiiwan dito sa lupa. So, ganun po yung mangyayari. Ang makikita po ng mga maiiwan dito sa lupa, bigla na lamang po magkakaroon ng kaguluhan. Bigla na lang magkakaroon ng mga banggaan, mawawala po yung mga bata, lalo na po yung mga baby, yung mga eroplano, magbabagsakan po yan. At talaga magkakaroon po ng kaguluhan sa mundo po natin na ito. Kasi nga, bigla na lang mawawala yung mga tao. Magkakaroon po ng confusion yung mga tao, magugulat sila. Lalo po yung mga tao na hindi po familiar patungkol po sa rapture, kung ano nga ba talaga yon. Talagang iisipin nila, bakit nawala yung mga tao? Ano po ang nangyari sa mga tao? Yung mga
mga anak nila, yung mga baby bigla na lang nawala. Yung mga mananampalataya bigla na lang nawala. Ang iba sasabihin po nila pwedeng alien po yung kumuha. Iba naman gagawa po sila ng mga scientific explanation at talagyan po nila ng science para paniwalaan yung mga tao na sa pamamagitan po ng science kaya biglang nawala yung mga tao. Pero hindi po alam ng iba, yun po ay rapture. Yun po ay pagdagit ng Panginoon. Pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi po yun alien invasion o kung ano pa man po sa mundo po na ito na pwedeng mangyari. Yun po ay biblikal at sinabi po yun ng Biblia. Kasama po yun sa propesiya ng Biblia. So mga kapatid, malinaw po sinasabi ng Biblia na ang pagdating po ng ating Panginoong Sokristo o rapture, ito po ay biglaan. Hindi po inaasahan to ng mga tao at walang nakakaalam kung kailan po babalik yung ating Panginoong Sokristo, kung kailan po magra-rapture. Bagamat marami po ngayon ang mga nagseset ng time, ng date, ng schedule ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, huwag po kayong maniniwala sa mga tao po na yon na nagsasabi, ganitong date darating yung Panginoong Sokristo. Sigurado mga kapatid, mabibigo lamang sila. Marami na pong nabigo mga kapatid na pahiya dahil nag-set po sila ng time kung kailan babalik yung Panginoong Sokristo. Pero walang nangyari. Kasi nga, malinaw sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam po mga kapatid ng eksaktong araw, ng panahon o ng oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kaya bilang mga mananampalataya, hintayin lang po natin. Basta naniniwala tayo, malapit na yung rapture dahil sa mga propesiyang nagaganap sa panahon po natin ngayon. Natutupad na po siya sa panahon natin ngayon. Kaya abangan lang po natin. Malapit nang bumalik yung Panginoon. So mga kapatid, tayo po naniniwala na kapag nag-rapture, bigla na lang magkakaroon ng malakas na pagtunog ng trompeta. Yan po sinasabi ng Biblia, sa isang tunog ng trompeta at yun po yung trompeta ng Diyos. Kaya kapag narinig po ng mga tao yung napakalakas na tunog ng trompeta, hindi lang po sa isang lugar, kundi sa buong mundo, ibig sabihin na po noon nag-rapture na. Kaya mga kapatid, abangan po natin yung pagtunog ng trompeta kasi hindi lang siya basta tunog. Yun po mga kapatid, yung nagsasabi at simbolo na tayo po ay kukunin na ng Panginoon sabay-sabay at magsasama-sama po tayo doon sa alapaap. Sa rapture mga kapatid, iiwan na po natin yung mundo po na ito kasi hindi naman talaga tayo taga rito. Hindi naman po talaga ito yung tunay nating tahanan. Kaya kapag nag-rapture mga kapatid, pupunta lang po tayo sa tunay nating tahanan. Doon po sa piling ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy na po yun. Papunta po doon sa bagong langit at bagong lupa. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maging handa po tayo dito. Bagamat alam natin yung rapture, pero ang gawin po natin bilang mga mananampalataya, habang naghihintay tayo, hindi lang po tayo basta mag-abang o maghintay at walang ginagawa. Ang gawin po natin mga kapatid, ibahagi po natin sa mga tao, sabihin po natin yung second coming ng Panginoon. Kung nababahagi po natin yung first coming ng Panginoon, yung unang pagparito niya, ibahagi rin po natin, ipagkalat din po natin sa mga tao. Magkaroon nawa ng awareness yung mga tao patungkol sa rapture. Nang sa ganun kapag nag-rapture, hindi po sila maiwan, hindi po sila magulat sa mangyayari. Alam po nila, basta gawin po natin yung part natin. Sabihin natin, babalik si Kristo at yun po yung maging pag-asa po natin. Kaya mga kapatid, habang may oras pa po, magbahagi tayo ng magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Sabihin po natin sa kanila na ito po yung pag-asa para sa atin na hindi tayo mananatili sa mundo po na ito. So mga kapatid, kung gusto po nating mapabilis yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo o rapture, ibahagi po natin sa buong mundo. Sabihin po natin sa mga tao yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Kasi yun naman yung pangako ng ating Panginoon eh. Kapag nabahagi na po yung magandang balita sa buong mundo, saka po siya darating. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Patuloy po nating ibahagi yung magandang balita ng Panginoon. Kung gusto na nating bumalik yung Panginoong Kristo, gawin po natin yung parte po natin. Muli mga kapatid, ang rapture, pag-asa po ito para sa ating mga mananampalataya. Na darating po yung panahon, sabay-sabay tayo pupunta sa langit at magkakaroon po ng reunion sa langit. Yung mga matagal po nating di nakasama, yung matagal na pong nauna na sa Panginoon, makakasama po natin muli sila. At hindi lang po isang araw o dalawang araw o ilang taon, magpakailanman makakasama po natin sila. At hindi lang po yun, syempre, yun nga po yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagdurusa, wala nang problema. Tanging yung ating Panginoong Kristo na lamang po yung magbibigay ng satisfaction sa atin noon. Wala na po tayong hahanapin pa pagkatapos ng rapture. Kaya mga kapatid, yun po yung pinakamasarap isipin, no? Hindi tayo magtatagal sa mundo po na ito. Malapit na po tayong umuwi sa Panginoon sabay-sabay sa pamamagitan po ng rapture. Kaya wag po kayong mag-alala kung may mga problema kayo, may mga pinagdadaanan kayo, kung anong po mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, hindi po kayo mananatili po dyan. Ang pag-asang binibigay sa inyo ng Panginoon, hindi kayo taga-lupa, hindi kayo taga-mundo. Kayo ay taga-bagong langit at bagong lupa dahil sa ating Panginoong Kristo. At panghawakan po natin yun mga kapatid. Every time na tayo po ay pinanghihinaan ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa, kapag natatakot po tayo, nagwo-worry po tayo, lagi lang nating isipin mga kapatid, hindi tayo taga-mundo.
tayo po ay tagalangit. Pansamantala lamang po tayo sa mundo po na ito at hindi natin alam kung kailan babalik yung ating Panginoong Kristo. Pwede ngayon po, habang pinapanood nyo yung video na ito, bigla na lang mag-rapture o kaya man pagkatapos po ng video na ito or sa mga susunod na araw. Sobrang lapit na po mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo, marami na po mga nananaginip ng rapture. Actually, kung titingnan nyo po yung mga nananaginip ng rapture, makikita nyo po doon mga bata. Yung iba walang kaalam-alam patungkol sa rapture, walang ka-idea sa rapture. Yung iba hindi naniniwala sa rapture. Pero dahil nga nanaginip sila ng rapture, nagpakita po yung Diyos sa kanila ng dreams and vision patungkol po sa rapture, naniwala po sila sa rapture. At yun po, yung nagsasabi mga kapatid, na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Bukod po sa mga propesiyang natutupad ngayon, na nagpapatunay malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo, ngayon po, sinasabi rin po ng Biblia, magkakaroon po ng mga panaginip yung mga tao. At isa po sa panaginip na ipapakita po ng Diyos ay yung rapture. Mga kapatid, maaring kayo na nanonood ngayon, maaring napanaginipan nyo na po yung rapture. O yung iba sa inyo, mananaginip pa lang ng rapture. Huwag po kayo magulat mga kapatid, yan po yung nagsasabi na malapit nang bumalik yung ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maging ready na po tayo hanggat may oras pa. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Darating na po siya, sobrang lapit na. Actually mga kapatid, hindi na lang po huling panahon, nasa huling mga oras na po tayo. Oras na lang po mga kapatid ang hinihintay at malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, maghanda na po tayo. Ibigay na po natin yung buhay natin sa Panginoon dahil darating na po siya.